Ito kasi pinaglihan ko yung pamilya ko dati. Laki ng bahay ko. Ang dami kong pera. Isa naman ako. Kilala siya sa mundo ng showbiz bilang isang vlogger, businessman at dating talent manager ni na Madam Inuts at Hipon Girl. Pero ngayong gabi, kanyang ibabahagi sa atin ang napakakulay niyang buhay bilang isang anak na salat sa pagmamahal, isang lalaking nag-agaw buhay noong pandemya at isang ama na ipinaglaban ang karapatan ng kanyang napalayong anak. Paano niya nalagpasan ang lahat ng mga pagsubok bago niya nakamit ang matamis na tagumpay? Napatawad pa kaya niya ang ama bago ito pumanaw? At siya ba ay napatawad din ang kanyang babaeng anak? Yan ang inyong pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang A Son's Karma, The Wilbert Tolentino Story. Hindi mo ba naaayos yung ilaw natin? Ang papa mo? Nasaan ang papa mo? Binilan niyo po ako, Mama. Nasabi po pala sa inyo ni Kuya na naubos yung papel ko. Sinabi ko bang sa'yo yan? Itigil ka ng pag-aaral. Bumalik ka na lang pag nakagraduate ng mga kuya mo. Pero Ma, gusto ko pa pong makagraduate para Ang papa niyo? Nandiyan ba? Ba yan? Ang ingay-ingay mo. Alam mo yung boses mo, rinig na rinig mula kanto. Kaya nga ayaw ka umuwi ng bahay eh. Ayaw mo pala nagbubunga nga ako. Eh di umuwi ka dito. Hindi yung naliligaw ko dun sa Pilipina mong kabet. Pinatawad na kitawan. Sa kabila ng lahat. Pero usapan natin, uuwi ka dito sa bahay para hindi tayo pinagchichismisan ng mga kapitbahay. Saan ka pupunta? What? Bastos ka talaga, walang yaka! Puro ka pa sa raba! Habang ako nagtatrabaho ako mag-isa! Sana hindi na lang ako bumalik dito! Para sundan ka! Bakit ba ganun? Sana po, Mama. Sana, Ma. Huwag po kayong mag-alala. Pag nagkapera po ako, ipapagawa ko po lahat ng mga ilaw po natin. Liliwanag ang bahay natin. Opo! Gusto niyo po, bilhan ko po kayo nung ano po yun, yung chandelier po, para po mas maliwanag po. Tsaka po, bilhan ko po kayo ng ventilador po sa may ongping para po mas presko. Ang tupid. Hindi pareho. Hindi pantay. Pangit! Sigurado ako, walang 30 minutos sa pahingang masa. Tinupi mo kagad. Sayang ang arena. Sayang din ang pera na ginagasa sa pag-aaral mo dahil hindi ka naman natututo. Kaya tigilan mo ako dun sa mga pangarap mo na wala namang mangyayari. Talagang
para sa buhay ko! Para! Wilbert, bunso ka sa inyo, ano? Yes po, Tell Tita us Mel. about your family muna. Bakit sinasabi mo na hindi ka mahal ng parents mo? Ang mom ko, iba yung treatment sa akin, nung bata ako. Iba Ayun. yung treatment sa'yo? Yes po. As in? As in, kapag ang tinapay ng brother ko, yung palaman ba? Oh, Pag sila itlog, sa akin peanut butter. Pag sa kanila peanut butter, sa akin wala nang laman. Mahirap lumaki sa isang Chinese conservative family, tapos yung nararamdaman mo na may pinagdaanan ka na hindi nila alam. Yun, kumbaga, nung bata kasi ako, nung 7 years old ako, namolest siya ako ng kapitbahay ko po. Nay, liliwanag na po yung buhay natin. so lumayas ka sa inyo, 14 years old ka pa lang. Opo. Saan ka nagpunta? Anong ginawa mo? Paano ka nabuhay? Nung 14 years old po ako, nagpursige na ako. Sabi ko, Oo nga, saan ka makakakuha ng trabaho na 14 years old ka pa nag-walk-in lang? ako, sobrang, ginamit ko lang yung kapal ng mukha ko, yung lakas ng loob ko, risk taker kasi ako. So, sa bawat tindahan na pupuntahan ko sa Binondo, nagtatanong po ako kung, nagpe-please po ako, nagbe-beg po ako kung naghanap po kayo ng trabante. Po, may nagtanggap sa akin sa printing press, so tagalinis po ako ng kubeta, Okay. tagapakulo po ako ng tubig. Oo. Natuto ako from step by step. Naghanap po ako ng mas malaking sahod. Ayun, napasok ako sa tagatakal ng mani. Tapos sabi sa akin ng boss ko, sabi niya, alam mo, etong batang to malayo mararating. The moment narinig ko yung malayo mararating ko, nag-apply na ako, umalis na rin ako. Kasi may nakakita sa akin, may potential sa akin. Paano ka nasadlak as a sex worker? Kulang po yung pagkain ko. No choice ako kundi, for example, pag may mga nag-i-inquire sa amin na mga matatanda po, pag nagkagusto sa akin, pag iniwan yung number, sasama na ako sa kanila. Hirap. Lapitin po ako ng mga, yung mga 50, 60 years old. Oo. Ayun. Oo. Babae, lalaki, ganun din. Ayan. Sige, Manang, ilagay mo lang sa mesa yan. Ma! Meron tayong mga bagong steamer, mga stainless to. Mas maraming magagawang pinyin. Yan. Hoy, babae! Saan mo dadalhin yan, ah? Ikaw talaga pakialamera ka! Talikorin Ma! Kailangan mo saktan si Manang. Ano? Pagtatanggol mo itong Pilipinang to? Huwag kang mamakialam. Mabuti pa sana pinalaglag na lang kita noon. Dahil ikaw naman talagang... Ang ano, Ma? Mahala sa buhay nyo. Ma, hindi mo naman ako binuhay. Ako ang bumuhay sa sarili ko. Kahit na parang pinapatay ko na yung sarili ko. Hindi mo alam kung gaano karaming sinikmura kung mabigyan lang ng laman yung mga tiyan nyo. Pero ano? Kahit konting pasasalamat, wala kang maibigay? Napakadamot mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging katulad mo. Sa akin, talagang hindi ka tutulad sa akin. Dahil gagayahin mo ang gago mong ama. Lahat ng ginawa niyang mali, gagawin mo. At ngayong lahat, iiwanan ninyo ako! Huwag mo nang isipin yung sinabi ng mama mo. Alam ko naman eh. Alam ko naman na hindi mo ito magagawa sa amin ng anak mo, 'di ba? Hindi mo kami iiwan.
Now, you identify yourself as bisexual. Bisexual. Opo. So, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Opo, Sa literal mga- ako sa bisexual po. Literal? Literal ako sa bisexual category. Oo. Kasi marami Bakit? pong nagsasabing bisexual, pero they are gays. Oh, So, okay. magkaiba po yung ano. Meron bang ganun? Opo. Kadalasan kasi yung mga gay kapag tinawag sa kanila, lagi niya sabihin, ay, bi po ako. Ayun. Okay. Yung word ng bi nagagamit nila. Pero yung sa akin po, yung category ko as in, nasa bisexual po ako. Galing ka na naman sa babae mo, no? Ba't gising ka pa? Sagutin mo yung tanong ko. Galing ka sa babae mo, no? Lalaki. Saan niya? Lalaki. Sinamahan niya ako sa pageant na sinalihan ko. Sa tingin mo ba talaga napaniwala niyo ako dun sa text ng boyfriend mo ko, no? Babae naman talaga yun? Babae mo? Ano? Di mo ba nakikita yung foundation sa mukha ko? Ha? Ayan oh. Ayan oh. Oh, gay. 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 Ayan. Kaya ka ba maniniwala? Gay nga! Ano ba gusto mo? Irampa ko pa? Gusto mo magmuher ako para maniwala ka? Gay nga! I'm sorry, pero sinabi ko na sa'yo, di ba? Alam mo naman dati pa, bisexual ako. Hindi ako magkukumpleto sa'yo, hindi ako makakapagpasaya sa'yo. Kasi tama. So, buti maghiwalay tayo, di ba? Kasi tama ang mama mo. Anak ka nga ng ama mo. Pareho kayong manloloko. Ano ibig mo sabihin? Aalis na kami ni Chelsea. Susustendohan mo pa rin yung anak mo pero hindi mo na siya makikita. Chelsea! Chelsea, mag-impake ka na, lalayas na tayo! Chelsea! Tita Mel, kung bakit ko naging bad karma yun. Kasi syempre, nung umalis ako sa family namin, tinabla ko yung parents ko. So, it's been more than 2 decades. Oo. Tapos, marami akong pinaasa, marami akong iniwan. Aha. So, ang balik sa akin ni Lord, parang kinalabit lang ako ni Lord, ito ay ibibigay ko sa'yo sa anak mo. So, 16 years old, yung anak ko po, nagtanan na po. So, all throughout, nagpapadala ko sa kanya ng tuition, allowance, every week. Yung pala, Yung pala, nalaman ko pala, sumama na siya sa isang callboy. Manang, pakitawag si Chelsea. May mga pasalubong ako sa kanya. Tapos pakiinit to para sabay na kami kumain. Yun nga, Wilbert kasi umalis yung anak mo. Ha? Saan nagpunta? Sinundo ng boyfriend. Tapos, namin dalang gamit. Ano? Hindi ko siya mapigilan. Kasi, patawag na ako, tapos dumating ka na. Pinaparusahan ba ako ng Diyos? Hindi naman yata, Bert. Manang mabait naman akong tao, di ba? Karma ko ba to? Kasi pinabayaan ko yung pamilya ko dati. Ang laki ng bahay ko. Ang dami kong pera. Pero mag-isa naman ako. Chelsea.
So, nung pagdating ko sa, sa parents ko ulit, bumalik ako, sabi ng mom ko. May sakit na dyan ang father mo, ha? So, alam nila stable po ako. Okay. Tapos, sabi nila sa akin na, kaya mo bang alagaan si Papa? Kasi ang mga choices ng Chinese conservative family basically is dadali nila sa home of the elderly. So, sabi ko, wag, kunin ko na lang si Papa ko kahit na wala akong nafe-feel na fatherhood sa kanya. Salamat, Wilbert. Hindi siya kayang alagaan ng mga kuya mo eh. Dadalhin sana nila siya sa Home for the Aged. Mabuti na lang nakausap ka ng mga kapatid mo. Parang dami yatang gamit ni Papa. Yung iba dyan sa akin, dito na rin sana ako titira, anak. Matanda na ako, anak. Bigla mo ako naging anak, ha? Naalala mo ba kung ano pinapakain mo sa akin dati? Kung ano pinapakain mo sa malas mong anak? Yung tira ng mga kapatid ko. Mga pinaglumaan nilang damit, pinaglumaang gamit. Hindi mo nga pinaglumaang brief eh. Ipilit mo na pagkasyahin sa akin. Para bang mauubusan ka ng hininga kapag gumastos ka ng konti para sa akin. Ganun kalit ang tingin ko sa sarili ko dahil sa'yo. Hindi lang basta maliit, dinurog-turog mo pa. Tapos ngayon tatawagin mo akong anak. Masikip yung bahay para sa inyong dalawa. Si Papa lang ang pwedeng tumira dito. Dala ng masasakit na naranasan sa kanyang nakaraan, nang ibabaw ang galit sa puso ni Wilbert para sa ina. Sa pag-aalaga sa kanyang amang may lumulubhang sakit noon at nagkaroon na ng komplikasyon sa kanyang kidney. Papa, pinabili mo daw para sa papa mo. Pakilagay na lang sa kwarto ni Papa. Ay naman ang... Anak, ano na naman ba yan? Hindi ko pa nga nagagamit yung mga pinamili mo dati sa akin. Pa, mga jacket yan kasi nilalamig ka, di ba? Para hindi ka nalamigin. Ang mama mo, Yak, nilalamig yun, lalo na sa gabi. Kailangan mo ubusin to, ha? Para paggaling mo, alis tayo. Biyahe tayo sa Amerika. Sa Japan. Kahit sa mo gusto. Tingnan mo, anak. Daig mo pa ako. Hindi ko lang pinabayaang sira ang mga kable at ilaw, kundi
iniwan ko pa rin kayo sa dilim. Pero, anak, ang galing-galing mo. Ang liwanag ng bahay mo. Pero, hanggat puno ng galit ang puso mo, anak, madilim ang buhay mo. Papa. Anak, hindi ako karapat-dapat para sa liwanag na to. Para sa lahat ng mga to. Napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Kasalanan ko sa mama mo kung bakit masyadong malaki ang galit niya. Dahil kinakailangan ng mama niyo na maging ina at ama para sa inyo. Anak, patawarin mo ang papa. Tinalikuran ko kayo. Ikaw na ang samal mo lahat ng puot ng mama mo para sa akin. Anak, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang sumasalo sa akin. Na alam ko, hindi karapat-dapat at wala akong kwenta. Hindi mali, anak. Huwag kang mag-alala. Malapit na ako. Hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ano ba? Galing ka pa, ha? Patawad, anak. Okay na. Okay na. Galing ka pa, ha? Galing ka pa, ha? Masay na. Pero dahil na rin sa kanyang katandaan, unti-unti at patuloy nang nanghina ang ama ni Wilbert. Pa, huwag ka susuko, ha? Pa, buong buhay ko hindi tayo magkaroon ng amay. Pa, nakaka 2 years pa lang tayo. Pa, marami pa tayong nagawin. Kulang pa. Pa, kulang pa yung oras natin. Pa, huwag ka po. Pa. Pa. Papa, huwag ka susuko pa. 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 Huwag muna. Pa.
Kung hindi ready yung club, di ba inasikaso ko na yan? Nirelease ko na nga yung cheque kahapon, di ba? Para sa additional na laser light, saka sa microphone. Hindi to basta-bastang party, ha? Andiyan lahat ng advocacy ko, pati ng LGBTQ community. Hindi tayo pwedeng pumalpak. Sige na. Pupunta ako agad dyan. Maya-maya lang. Wala ka pang tulog na maayos mula ng burol ng ama mo. Nagpupuyat ka pa rin. Hindi ka nagpapahinga. Baka magkasakit ka niyan. Pwede ka magdala nito sa trabaho. Pagkatapos ito, uuwi na ako. Naman po kayo pinapalis. Lahat tayo, kailangan natin ng pahinga. Maski nga itong mga masay, kailangan din ng pahinga. Kapag nakapagpahinga ng 30 minutos o kalahating oras ang masa, numinipis siya. Mas madaling itupi. Naalala mo ko ba kung bakit? Ang tupi. Hindi pareho. Hindi pantay. Pangit! Sigurado ako, walang 30 minutos sa pahinga ang masa. Tinupi mo kagad. Sayang ang arena. Sayang din ang pera na ginagasa sa pag-aaral mo dahil hindi ka naman natututo! Huwag po kayong mag-alala. Pag nasa pera po ako, ipapagawa ko po lahat ng mga ilaw po natin. Liliwanag ang bahay natin. Opo! Gusto niyo po, bilhan ko po kayo nung ano po yung chandelier po, para po mas maliwanag po. Tsaka po, bilhan ko po kayo ng ventilador po sa may ongping para po mas presko. Ako hindi ko nagawa yun sa'yo, anak. Pati sa galit ko, hindi ako nagpahinga sa'yo. Kaya naiintindihan ko na matigas yung puso mo para sa akin. Patawarin mo ko, anak. Patawarin mo ko. Nasaktan na ako, kaya nasaktan din kita. Pero mali. Kasi ako ang mama mo, anak kita. Dapat prinotektahan kita lagi sa lahat ng sakit. Kaya patawarin mo ko, anak. Sorry din, ma. Hindi kong tanggal kita sa buhay ko, pero hirap-hirap ng walang mama. Hirap-hirap. Tigilis kita ng matagal. Pero sana hindi na tayo magkahiwalay ngayon, ma.
Sana magmula tayo ulit. Sorry, Mom. Pagkatapos mabigyan si Wilbert ng pangalawang pagkakataon na maging isang anak sa kanyang ina. Nagkaroon din siya ng pangalawang pagkakataon na maging ama nang makapalagayan ng loob ang isa pang babae at mabuntis niya ito. Pero ang hindi niya inaasahan, Ben, ano ibig sabihin ito? Ba't kasama mo yan? Nagkabalikan na kami, Wilbert. Nagkabalikan kayo? Magkakaanak na tayo, magkakapamilya tayo. Hindi ba naisip yun? Ako ang ina, kaya akin ang bata. May karapatan din ako dahil akong ama niya. Sige, gusto mo sa'yo ang bata? 1,000,000. Bel, baka pwede pag-usapan natin to. Bel! paano mo nakuha yung bata? Nung during time, pinablock ko na siya, Tita Mel. As in, ayoko na. Sabi ko, sa'yo na yung bata. Oh. So, unfortunately, Tita, nung pinanganak siya, yung bata nakainom ng amniotic fluid. Ay, oh. Tapos, so, kinulang yung, yung budget na naipon niya. So, ang ginawa niya is, kinontak niya yung friend ko na i-reach out ako. Kasi 1 week lang ang span ng buhay ng bata. Tapos, maga na rin yung yung pagturok sa kanya ng antibiotic. Wala nang na-absorb. Pati paa. Tapos wala silang enough na pera na para bayaran yung antibiotic. Yung gamot. Oh, Opo. ano nangyari ngayon? So, yun ang dinil ko. Sabi ko, kung gusto mo, kunin ko yung bata, pero akin na to. Kasi syempre, bubuhayin ko yung bata, alagaan ko to. Karma ko ba ito, Ma? Dahil tinis kita nung tagal na panahon. Kasalanan ko yun. Karma ko yun. Dahil nilaw ko si Sanya. Hindi ako naging mabuting ama sa anak namin. Hindi na ito tumigil. Ang hirap naman sumaya. Anak, hindi mo na mababago ang mga nangyayari pa. Ang meron ka, yung ngayon. At ngayon, kung ano man ang problema mo, may tatama mo. Gawin mo ang hindi namin nagawa sa'yo ng papa mo. Ang mahalin ka, ang pahalagahan ka, paglabang ka. Mahirap gawin pero huwag mong susukuan ng anak mo. Yun ang magandang karma. Yun ang tama. Ngunit sa panahong tila na ayos na ni Wilbert ang lahat, nalagay naman sa alanganin ng kanyang buhay nung nagkapandemya. Na-intubate po ako tapos 8%. Na-intubate ka? Opo, 8% lang po ang chances na masa-survive kasi nakikita ko sunod-sunod yung mga namamatay sa kabilang sa mga- CCU. Oo. Kumbaga sabi ko, Lord, out of 14 kami, 11 na namatay. Oo, wow. 3 na lang kami natira. Ako yung unang lumabas kaagad. Kumain na ba kayo? Baka kayo naman magkasakit yan. Paano ako kakain? Natatakot nga ako. Hindi pa nga ako nakakabawi mabuti sa kapatid mo. Oo, sige na. Mag-iingat ka, ha?
Ma, Ay, anak, nandiyan ka na. Ano, kamusta ka? okay ako, ma. Gusto pa ng Diyos na magkasama-sama tayo ng apo mo. Baka mas maalagaan pa kita na mas matagal. Nandito lang ako para sa'yo. Ano yung masasabi mong pinaka malalaking lessons, O lesson. aral na natutunan mo na magandang i-share yung kapupulutan ng inspirasyon ng ating televiewers? Gusto ko i-share sa mga viewers natin, kailangan matuto tayo. Kung may opportunity tayo sa family natin, kailangan i-embrace natin. Kasi at the end of the day, family pa rin eh. Yes. Ang pinaka-importante. Ang sarap din sa pakiramdam. At saka meron din talaga sa buhay natin talaga, kapag meron ka na patunayan, talaga minsan proud talaga ang magulang sa atin. Kailangan wag tayo umasa sa iba. Kasi syempre ako, I have been independent since 14 years old. Lahat ng struggle, lahat ng survive, pinagdaanan ko yan. Kailangan maging matatag tayo. Kasi kapag marupok ka, bibigay ka talaga. Karamihan kasi maraming bumibigay sa depression. Yung minsan, they feel na parang hindi nila na-achieve ang isang goal. Wala na. Ayun. Kahit hindi, ako, proud ako, Tita Mel, kasi hindi ako nakatapos sa pag-aaral, pero madiskarte ako sa buhay. Kumbaga, sobrang inaano ko yun. Parang linalabang ko yung buhay ko. Maraming salamat sa iyo. Love you Thank po. you so much. Love you po. Oh, thank you for the love. Sadyang hindi natin batid ang ating tinatawag na destiny o kapalaran sa buhay. Bagamat tayo ang nagdedesisyon kung saang dagat natin gustong lumangoy, madalas tayo'y sinasalubong ng malalakas na alon na kinakailangan nating harapin, sabayan at iahon ang sarili para tayo'y hindi tuluyang malunod. Kagaya ni Wilbert, dapat nating tanggapin ang ating mga pagkukulang at dapat matuto tayong magpatawad, lalo na kung mga magulang natin ang nagkulang sa atin noon. At kung tayo'y nabigyan ng panibagong pagkakataon o pangalawang buhay, gamitin natin ito para itama ang lahat ng ating mga pagkakamali at muling punuin ang ating puso ng pagmamahal. Ngayon, bukas at magpakailanman.